sa dami ng kasalanan nila sa bayan. Mga kaibigan, hindi nyo ba napapansin itong mga nire-report na ginagawang study, yan ho, mapapansin ninyo, unti-unti ina-isolate na itong administrasyon nila. Mga kaibigan, sabi ko nga, di ba, yung pinail na bill nung isang congresswoman na ang apelyido Wild, Democrat yun. Pero yung bill na yun, suportado ng ilang Republican. At ipinail yun, ilang buwan na nakakaraan ngayon. Kung maupo si Biden, kahit hindi pa maupo si Biden Alam niyo kung bakit? Ang House of Representatives, ngayon, sa Amerika, mukhang dominated na ng Democrat. At saka yung Senado. Paano yan? Ibig sabihin, mapapabilis ang pag-aaproba na maisabatas yung panukala na yun. Ano yung panukala? Yun ay ipatitigil ang aid ng Amerika sa ating armed forces of the Philippines at sa Philippine National Police. Ititigil yan hanggang sa hindi nag-i-improve ang sitwasyon ng paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. At may mga kaakibat na parusa. At ito, hindi nga natin binasa kagabi itong isang batas na rin ngayon sa European Union. Meron silang ipinasang batas na kamukha nung Magnitsky Law. Mga kaibigan, ito'y rin ito, may kaugnayan din ito sa human rights violation at saka pag-abuso sa kapangyarihan ng mga leader sa pamahalaan. Inaprobahan nila ito yung magpaparusa sa human rights abusers. Yan. Ito raw bagong framework na ito ay ng EU. Ito'y papayagan na kilalanin kung sino-sino yung mga rights abuser. At ang gagawin po ay ipiprease ang kanilang mga assets sa Europe at sila ay ipagbabawal makabiyahe dun sa European Union. Mga kaibigan, yan December 7 lang nung Lunes lang. Gagamitin nila ang kapangyarihan nila para parusahan yung mga abusers, human rights abusers, anywhere in the world. Yan mga kaibigan. Though the new sanctions regime would only take effect with unanimous approval by member states. Ito'y pa lang, framework. Pero sisikip at sisikip ang daigdig nyo. Yang abuso ninyo, hindi magtatagal yan. Unang-una, nasisiguro naman natin hindi kayo mabubuhay pare-pareho ng 100 taon. Hindi ba? Hindi kayo mabubuhay ng 100 taon pasikip na ng pasikip. Sa Amerika, bukod sa Magnitsky Law, meron pa nung bagong bill na sinasabi natin ang naghain yung Congresswoman Wild ang pangalan. Di ba? Kaya itong mga abusadong ito, akala nila habang buhay yan. Tandaan ninyo, kapag nakialam ang tadhana, kahit ano gawin ninyo, hindi nyo magagawang makapamalagi sa kapangyarihan.
Sipin mo, justice ng Supreme Court, isasalang mo sa klase ng Congress ngayon. Nakita naman ninyo itsura ng mga congressman ngayon, di ba? May smuggler, may gangster, kung sino-sino eh. Basura eh. Mga kaibigan eh. Puro party list. Mga peking congressman. Mga kaibigan. Ang sabi ho nito mga congressman ito, impeachable officials like Supreme Court Associate Justices can only be removed by impeachment, sabi ni Rodriguez. Tama yun. May impeach yan kung may kasalanan at may basihan kayo para malaman at mapatunayan may kasalanan. Wala kayong basihan eh. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganap na kumbinsido dito kay Rodriguez. Alam niyo kung bakit? Kasi ito Rodriguez na to, para sa hindi nakakaalam. Alam ba ninyo kung sino nagpaaral dito? Ang nagpaaral dito si Marcos. Scholar yan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At matandaan ninyo, ito'y nung naupo si Plunder Estrada, yaan ang naging commissioner ng immigration. Naku po, katakot-takot ang katiwaliang nangyari nung siya nakaupong commissioner ng immigration. Kaya ako, bagamat sinasabi niya na ang dyaryo hindi basihan sa impeachment para ma-impeach sa isang tao sa administrative case, hindi hindi basihan o ebidensya. Hindi pwede maging ebidensya yan. Kasi ang impeachment dapat sufficient in substance, di ba? Mga kaibigan, paano magiging sufficient yan? Pinaliwanag na ni Justice Antonio Carpio na walang basihan yung tatlong sinasabi nilang dahilan sa pagsasampa ng kaso labang kay Justice Leonen. Yung isa nga, yung sa SALN, naglaps na eh. Natapos na yung prescribed period. Mga kaibigan, prescriptive period. Natapos na yun eh. 8 taon lang eh. Mahigit na 10 taong wala sa UP si Leonen. Therefore, burado na kung anuman violation o crime sa SALN. Ano pa yung dalawa? May dalawa pa eh. Di ba? Ito nga eh, sa dito sa tawag nito? Dito sa editorial ng Inquirer, ginamit din nila yung sinabi ni Justice Antonio Carpio sa kanyang column kahapon. Ngayong araw na ito sa editorial ng Inquirer. Yun din ang ginamit nila na binasa naman natin kagabi. Pero, kaya natin ito sinasabi para wag na kayong magulat. Hindi ba? Kung ano man ang kahihinatnan nitong kaso na ito ni Marvic Leonen. Kasong walang kaso. Mga kaibigan. Tignan na lang natin, abangan na lang natin. Kasi baka magulat na naman kayo eh. Hindi, at least alam nyo na ang pwedeng gawin. Pwede silang mag-exercise ng baluktot. Ang i-invoke lang nila, yung sinasabi, na karapatan, kapangyarihan ng Kamara na sagawa ng hearing
sa impeachment o dinggin ang impeachment. O, paano mo nga didinggin? Didinggin mo kung may substance yan. Asan ang substance niyan? Di ba? O, ang liwa-liwanag eh. Doon sa mga desisyon ng Korte Suprema, batas yun eh. O, mo sabihin, kahit Congress kayo, batas pa rin yun. Alin? Yung bawat desisyon ng Korte Suprema, nagiging batas yun. Mga kaibigan, na pagtutularan. Oh, batas na yan. Yan ang klase ng batas na hindi dumaan sa legislation. Oh, ang Supreme Court nakakagawa ng batas yan. Sa pamamagitan ng kanilang desisyon. Dahil ang kanilang desisyon ay nagiging batas. Oh, kapareho rin yan sa Congress. Kaya lang, yung mga batas na yan ay dumadaan pa sa legislation. Di ba? May proseso. Pero, ang Supreme Court, may mga nagagawang batas yan sa pamamagitan ng kanilang desisyon. Bawat desisyon nila, batas yun. Sabi nga any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Oh, mga kaibigan. Ano pa sabi dito ni si Rodriguez? It was a violation of the Constitution. Ito yung tungkol ito kay ano eh. Ano ba sabi? Quo warranto is special legal action requiring a person to show by what warrant he occupies a public office or franchise, and Sereno was removed because she was found to have failed to file her statement of assets, liabilities, and net worth when she was a law professor at the University of the Philippines. Oh, sabi ni Rodriguez, it was a violation of the Constitution. It's very clear, impeachable officials can only be removed by impeachment, and there's no statement that that the quo warranto can be used against an impeachable officer. So that should not be. Mukhang kinu-question niya. Labag sa batas yung pagkakatanggal kay Justice Sereno. If another quo warranto proceeding is allowed against Leonen, Rodriguez said, Congress would abdicate from its duties as enshrined in the Constitution. So let the Congress do its part to be able to comply. Kasi gusto nila rito, sila gagamit ng opportunity, di ba? Kanya-kanya yan eh. Na gamitan ng oportunidad para masabing may ginagawa sila. Ano ba mapapala ng taong bayan dyan? Sige nga. Wala naman eh. Kasi wala kayong basihan. Ano mapapala? Aaksayain nyo ang panahon ninyo na ginagastusan ng taong bayan. Pati pera ng taong bayan, maaaksaya dyan. Unang-una, maliwanag na po ang nilatag na mga basihan ni Justice Antonio Carpio para sabihin natin, kasi batas na yung mga pinagbasihan niya mga desisyon, jurisprudence kung tawagin. Yun yung mga binanggit niyang batas na desisyonan ng Korte Suprema. So, na-desisyonan, batas. Hindi mo ba? Ano yun? Yung tatlo, pinaliwanag niya. Yung tatlong issue. Hindi mo ba? Mga kaibigan, na sinabi
ni Justice Antonio Carpio. Meron pang dalawa bukod sa salin. Yun daw hindi na didesisyon ng kaso na 37. Pinaliwanag niya, sabi niya, 5 kami yata sa Korte Suprema ang zero backlog hanggang sa mag-retire siya. Zero backlog. Ibig sabihin, walang nabimbing kaso. Pagkatapos, sinabi niya rin ang ratio ng nadidesisyon ng kaso dito kumpara sa Amerika. Dito pala, merong 66 na kaso. Bawat isang justice ang nadidesisyonan ng bawat isang justice na kaso sa loob ng 1 taon. Mga kaibigan, mahigit 6 na po. Ngayon, ikinumpara niya to. Sabi niya, sa Amerika napakababa, 9 lang yata sa Amerika. Ang sa loob ng 1 taon, 9 na kaso lang ang nadidesisyonan. Ngayon, sabi niya, kapag lumagpas pa dyan sa 66 na kaso, ang kailangang desisyonan ng mga maestrado para masunod yung probisyon sa konstitusyon na kinakailangan within 24 months ay makadesisyon madesisyonan ng isang kaso. Ibig sabihin 24 months, di 2 taon yun, di ba? Kung 24 months nakalagay sa konstitusyon daw. Ang sabi ni Justice Carpio, hindi naman mandatory yun di ba? Kasi pag lumagpas sa 6 na kaso ang didesisyonan ng bawat maestrado, masisira na ang desisyon. Masisira ang quality ng desisyon. Ibig sabihin, maaapektuhan ang katarungan sapagkat ang Korte Suprema ay ang last recourse ng isang tao para sa hustisya. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin nun. Isipin mo nga naman, paano mo masusunod yung 24 months kung ang mga kaso na nasa iyo, bukod sa research, i-research mo, kailangan mo pang basahin ang desisyon ng ibang maestrado. Halimbawa, ikaw ang ponente, merong dissenting opinion babasahin mo rin yun. Di ba? At saka yung mga katulad na kasong hawak mo. At yung ibang justice, babasahin din yung hawak mong kaso. Ganun yun Hindi ko mo ikaw ang ponente, tapos na pag dinesisyonan mo. Hindi. Babasahin nila yung para sila ay sumang-ayon o kumontra. Botohan. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito isipin ninyo, 28 ang deputy speakers sa House of Representatives, mga kaibigan. At dinipensa raw ang desisyon kahapon ni Speaker Velasco na magtalaga ng mas maraming deputy speakers at palitan yung 22 appointed ng kanyang pinalitan na si Alan Caldero Cayetano. We have Imperial Manila always. And so therefore, Speaker Lord deems
it necessary to make sure mga buhong. Di nyo pa ginawang 300 ang deputy speaker. Sipin mo, kwarta ng taong bayan, no? Pag sinabi mo deputy speaker ka, yun ang ayaw nila sabihin dito eh. Ang laki ng budget mo. Opisina pa lang yun, ha? Doon pa lang sa titulo na yun. Gaano nakalaki ang budget mo. Kasi bawat committee, iba-budget niya. Baka kala nyo, ang sweldo ng congressman eh. O congressman ka, buwan-buwan, may sweldo kang congressman. Hindi, di ba? Binulgar nga ni Miriam yan eh. Pati senador eh. Kaya yung mga, may mga district office pa yan. Lahat ng staff niyan, kasama sa babayaran ng taong bayan yun. Pasweldo, may kickback pa yung congressman doon. Di ba? Kung di niya gustong ubusin yung budget para sa staff niya, bubulsa niya yung pera, kukuha lang ng ilang tao yan. Di ba? Pati driver niyan, ipe-payroll niyan. Pati aso kung pwede, ipe-payroll niyan. Tapos may mga committees, di ba? Pag naging committee chairman ka, iba-budget mo. Iba pa yun. Sipin mo yan. Deputy Speaker, iba pa yun. Mga kaibigan, nagmalaki pa itong mga walang yang ito eh. Puro kwan yan eh. Puro dilihencia lahat yan eh, mga kaibigan. Saka nakakita ng inimbento lang kasi ni Alan Peter Cayetano yan eh. Yung mga deputy, sangkatutak na deputy speaker, dati isa lang yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Ganyan talaga pagka gumagawa ka ng masama ang nakaupo sa gobyerno. Kailangan mong makipagkamutan ng likod, di ba? Doon sa mga handang magpatuta, di ba? Handang dumila sa tumbong. Yan ang totoo niyan, mga kaibigan. Ito, basahin natin sandali ito. Itong itong sinasabi hong sa study, ito yung binanggit natin kanina. Mayors traded drug killings for political support. Ayon sa says US study. Sipin ninyo yan. Yan pala mga mayor, nakipagsabuatan yan, yung mga, lalo na yung mga outsider mayor, mga kaibigan, para kapalit ng makakuha ng suporta sa nakaupong administrasyon. Ayon ito sa ginawang study, mga kaibigan. Ito na, makikita ninyo, binubulgar na lahat eh. Masusing pag-aaral ang ginawa rito. Huwag niyo sabihin walang basihan nito. Alam ba ninyo kung ano ang pinagbasihan dito? Report ng Philippine National Police. Ibinase ang findings dito sa records mismo ng Philippine National Police. Yung criminal na mga pangyayari dito, crime dito po sa bansa natin. It seems President Rodrigo Duterte's brutal war on drugs not only incited, hindi lamang daw ito humakot ng libu-libong extrajudicial killing, but also serve as political leverage. Mga kaibigan, for outsider mayors seeking to carry favor with his administration. Yung mga outsider mayors, ibig sabihin, nung una, hindi namang kapartido. An upcoming US study reveals that independent and minority mayors
outsiders like Duterte was, when he was mayor of Davao, implemented the drug war more aggressively than those from established political parties to win electoral support. Yan pala nangyari dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Mas naging agresibo ang drug war doon sa mga nasasakupan ng yung mga outsiders, yung mga outsiders. They study deadly populism, how local political outsiders drive Duterte's war on drugs in the Philippines, shows that outsider-led municipalities recorded 40% more anti-drug police anti-drug police incidents and 60% more police-related killings than their insider counterparts in a costly bid to signal their loyalty to the administration. Yun yung madalas natin sinasabi, di ba? Yung hindi naman kasama pero para mapadikit sila, ganun lalo na kung yung nakadikit na. Yung gustong dumikit para makakuha ng pabor, magpapakita ng katapatan. Di ba? Kaya talo pa yung mga nagpakahirap eh. Ganun lagi sa politika eh. Papasok at papasok yung mga balimbing, di ba? Yung mga balimbing ang magpapakita. Pero nakita ninyo, mas naging malupit ang agresibo ang kampanya ng droga doon sa mga outsider. Kasi ginamit nila yon, pinapapatay yung mga constituent nila, yun ang ibig sabihin dito, mga kaibigan, para makita nilang cooperative sila, nagsisip-sip sila, at handa silang dumila sa tumbong para paboran sila. Di ba? Kung sila may drugs, di ganun din, di ba? Sila may drugs, magpapapatay sila ng taon ng mga mamamayan nila sa kanilang municipality. Kasi para hindi sila galawin, di ba? Para hindi sila isama sa kampanya laban sa droga. Yun ang nangyari pala rito. Mahaba ho ito eh, mga kaibigan eh. Sabi ho dito, to prove this, para patunayan ito, political scientists Nico Rabanilla, Renard Sexton, and Dotan Haim poured over 1 million police records. Ayan. Ito, kinuha nila yung million police records. Libro kasi ito eh. Lalabas itong itong study na ito next year, mga kaibigan. Isipin ninyo, nag-gather sila ng million police records. Isipin mo, million yung records. And news reports through bantay krimen of the Philippine National Police. Record ng Philippine National Police ang pinagbasihan. And the Armed Conflict Location and Event Data Project databases, as well as public procurement and 2016 to 2019 election data. Pati eleksyon, pinag-aralan nila yung koneksyon nitong human rights violation dito sa Pilipinas. Rabanilla, Sexton, and Haim are all assistant professors in the University of California. Ito yung mga gumawa. Mga professor pala ito. San Diego School of Global Policy and Strategy, Emory University and Florida State University, respectively. 3 universidad, 3 rin sila. Kinonsolidate nila ang pag-aaral
Their findings showed higher drug-related crimes in outsider-led municipalities and that outsider incumbent mayors, most of whom had shifted to the president's PDP Laban Party by 2019. Nagsilipatan. Itong mga matataasang drug related crimes sa kanilang lugar, lumipat sa PDP Laban. Mga kaibigan, by 2019, noong 2019, performed better in the midterm elections by 5 percentage points than establishment incumbent mayors. Lumamang pa sila sa eleksyon kumpara dun sa mga establisadong kakampi ni Duterte. It was a reversal of electoral trends in previous midterms where outsiders performed less than insider incumbents. By falling in step with Mr. Duterte's signature policy, the outsiders were able to gain electoral support from his network, concluded the researchers who spoke with the Inquirer on Monday. Ayan po, mga kaibigan. Napakahaba ho nitong, pero isinasuggest ko sa inyo, basahin ninyo. Magbasa-basa kayo ng mga totoong balita. At ito, hindi lang basta balita ito. Ito'y sinaliksik ito. Pinaghirapan po ito. Mga propesor ang sumulat nito ng 3 magkakahiwa-hiwalay na universidad sa Estados Unidos. Ganyan ang pagbasa ng balita para matuto tayo, mga kaibigan. Hindi katulad sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat